So, this morning, pag-aaralan po natin ay isang word na binanggit ni Jesus doon sa Matthew chapter 5. And then, kukunin po natin yung chapter 5, yung verse 5 po. Ito po yung tinatawag na Sermon from the Mount. Yung nag-sermon si Lord sa bundok. At tinawag din po siyang Beatitude. So, the title of my message ay Kindness. Sa Tagalog po ay yung kabutihan o yung tinatawag na kagandahang loob. Ang kindness po is a beautiful part of a Christian life. Kasi when you are kind, you are showing the character of God in you. It means, ano ba yung kindness? Choosing to do good. Yung pinipili mo na ikay gumawa ng mabuti, avoiding harm, yung mga bagay na nakakasakit, and showing warmth, yung mainit na pagtanggap, help, pagtulong, and care to everyone we meet. Sa mga taong nakasalamuhan natin, sa mga taong nakikilala natin, ay nakikita ngayon yung kindness sa atin as a Christian. Through kindness, nagre-reflect po yung tinatawag na God love to the world. At you are the ambassador, sinabi po sa may Bible that we are the ambassador of Christ. Pag sinabing ambassador, ikaw ay yung tinatawag na representante or representative of God to this world. Sige po, kunin natin yung verse na yon. Doon po sa may Matthew chapter 5, verse 5. Natin na, Matthew chapter 5, verse 5, sabi dito, happy are the people who are kind. The whole earth will belong to them. Grabe yung binanggit ni Jesus dito. Ang tao daw ay masaya pag siya ay may magandang kalooban. Ang buong mundo daw ay para sa kanya. Sa ibang translation, sa TPT, sabi dito, sabi sa TPT, what blessing comes to you when gentleness lives in you, for you will inherit the earth. Sabi nga naman, mamanahin mo naman daw ang mundo sa TPT. Sa Tagalog, para mas maganda natin mapakinggan. Sabi dito, sa Tagalog ay mapalad. Sabi nga, mapalad ang mga mapagpakumbaba. Sabi dahil mamanahin nila ang mundo. So when you are gentle or when you are kind, sabi ganoon, you will inherit the earth. Ano ba talaga ang tunay nagpapasaya sa isang tao? What makes a person truly happy? Ano nga ba talaga? Everyone wants to be happy. Amen? Ayaw naman nating malungkot ang buhay. Ayaw natin na madramang buhay. Gusto natin comeding buhay. Tama ba? Gusto mo maayos ang iyong buhay. Ngayon, sino ba sila? What makes person truly happy? Ano ba yung nakapagpasaya sa isang tao? Ang mundo, ganito. People look for happiness saan? Sa success. Pagka nakita niya successful siya, ay tingin niya, masaya siya. Money makes people happy as well. Because you can buy what you want. And what? Because they thinking gaining more and also power. Pagka merong power, merong recognition, you're happy. Yung masabihan kang magaling ka sa trabaho mo, job well done, o kaya biglang lang bibigyan ng isang premyo. So, it makes you happy. Recognition and power. Pag may kapangyarihan, people are happy. They think gaining more will make them happy. Akala nila, the more na they having a lot of money, success in life, and also recognition, power, so they think that it will make them happy. Marami naman tayong nakita diyan, di ba? I saw one sa online, may isang mayaman. Ang dami niyang pera. And then, dumating that time that nagkasakit siya. It's a kind of cancer that the cure hindi pa natutuklasan. So, nangyari sa kanya, lumapit siya sa doktor. Sabi niya, I will pay you a lot of money. Sabi niya, pagalingin mo lang ako. Kanya sometimes money, hindi naman siya talagang importante. Importante, pero hindi siya pinaka-importante. Ano sabi ng doktor? Sabi ng doktor, am I God? Sabi niya gano'n. That can heal you right away? Sabi niya gano'n. So, sabi niya gano'n, ano pagagawin niya sa pera?
hindi niya na magagamit ang pera. Amen? Sa power, nakita natin, people will abuse the power. Sad to say, in the Philippines, in our country, some of our politicians, they supposed to serve for people, pero nangyayari ay nagkakaroon ng, di ba, hindi maganda. Nagkakaroon ng corruption. Recognition. Once you are recognized, you're fine. You're happy. But if you don't recognize, sometimes you will feel, oh, hindi man ako mahalaga na because hindi man ako recognize. Pero ganito ginawa ni Jesus. But Jesus taught something different. Kakaiba yung tinuro ni Jesus. Sabi niya gano'n, happy are the people who are kind. The whole earth will belong to them. Sabi niya gano'n, masaya ang taong mapagpakumbaba o yung tinatawag na mayroong kagandahang loob. Kasi ang lupa ay kanilang mamanahin. Jesus is talking about here what is the attitude in heaven. Ibinaba ni Jesus. Amen? Hindi mo napapansin, ang mundo, they love pride. Pero nung si Jesus nagsalita, sabi niya gano'n, humble person. Sabi niya gano'n, humbleness naman ang mahalaga. Amen? Ang iba gusto power, pero kay Lord, ang sa Kanya ay tinatawag na commitment o tinatawag na magpapa-under ka. Di ba? And truly to become a servant. Binaliktad ni Lord. Ang ginawa niya, what is the attitude in heaven, what is the character in heaven, ibinaba ni Lord sa lupa. Para sabihin niya, ganito dapat ang mga taong pinagpalang lubos at masayang tao. So in Matthew chapter 5, describe ng Lord yung kind of people who truly experience God's blessing. Dito pinakita niya kung sino yung mga taong magre-receive ng blessings ng Lord. At itong verse na ito ay sinabi something surprising. Nakaka-surprise naman sa totoo lang. True happiness belong to those who live with kindness. Ang totoong kaligayahan, ang totoong kasiyahan ay doon para sa mga taong may mabubuting kalooban. O very kind. Hindi yung binanggit doon yung mga bad-tempered people o yung mga tinatawag na aggressive people, kayo ang pinagpalang lubos. Hindi. Not selfish. Hindi yung madamot na tao ang happy people, but those with gentle and compassionate heart. Kundi yung mga taong tinatawag na mabait at yung merong compassion na puso, yung mahabaging puso. Sila daw yung tunay na happy. Amen? What true kindness is? Ano ba talaga yung kabutihan loob? Ang kindness po, sometimes, is misunderstood. Minsan po, hindi po siya nakukuha kaagad. Parang sinasabi mo, parang baliktad, hindi maganda. Many people think kindness is a weakness. Yung pagiging meek, yung pagiging gentle, ay tingin nila parang isang kahinaan. Pero the truth is not. But the Bible teaches that kindness is strength, shown with gentleness. Ito'y isang kalakasan, pero pinakikita na mayroong kababaang loob. Kita nyo, ha? Ang kind person ay mayroon siyang kapangyarihan na mag-bad-tempered din naman, totoo lang. Lahat naman tayo, di ba? Mabait ka, pero minsan pagka sabi, Pastor, ang tawag dito, na-touch po yung aking pride, kaya medyo yung temper ko, hindi ko na na-control. Pero ang kind person has the strength to be bad-tempered but chooses compassion instead. Instead na magalit siya, instead na magkaroon ng bad-tempered, pinili niya pa rin na maging gentle o maging compassion pa rin. No? When anger rises, they choose patience. Yung paggalit na, di ba? Ang ginagawa niya pa rin, pinipigilan niya pa rin kanyang sarili. May pasensya pa rin siya. When they have the power to hurt, na kaya naman talagang manakit ng tao, they choose love. And that is a person with kind heart. Amen? Sabi nga nila, di ba, wag mong aanuinin yung taong tahimik. Pag nagalit yan, ibang klase, di ba? Ibig sabihin na they can control their temper. Masama bang magalit, Pastor? Hindi naman, di ba? Because even Jesus, nagalit siya. When he going to the temple, when he saw a lot of people nagbibenta ng kung ano-ano, nagsusugal do sa harapan ng church. Di ba nagalit siya? Sabi niya gano'n, ginagawa niyo sa tahanan ng aking ama. Nagalit si Lord. Kasi it's normal for us na magalit. Amen? But the Bible said,
Pag ikaw daw ay naggalit, don't let the sun go down na hindi ka pa rin nagpapatawad. Amen? So, ang gentle person, hindi ibig sabihin nun ay yung parang i-etsapwerahin na lang. Hindi. Kaya niya po kasing kontrolin yung sarili niya. And that is you. Amen? Amen po ba? O, di ba dati hindi ka naman ganyan? Dati pagka sinamangutang ka, sinisimangutan mo rin, di ba? Kung dati pagka mas mataas ang boses, mas mataas ang boses mo. But because right now, the character of God is in you, kaya mo na ngayong hawakan ng temper mo, di ba? Kaya mo na hawakan yung angerness mo. Kaya mo na siyang kontrolin. Instead of anger, love ang pinapakita mo. Compassion ang pinapakita mo sa tao. And that is, they will see Christ in you. Amen? So, true kindness is strength, guided by a loving heart. Ang totoong pusong mababag loob ay ginaguide po siya ng tinatawag na loving heart. Kasi pag ang puso natin punong-puno, wala po magagawang masama. Amen? When you choose kindness, we reflect the very heart of God and allow His love to shine through our lives. Pagka pinili po natin ang pagiging mababang loob o yung magiging mabuting tao, yung kabutihan, nagre-reflect po yung heart ni Jesus ng God sa atin. And then, ito po ay nag-aalaw sa atin na yung pag-ibig na meron si Jesus na mag-reflect sa atin. Amen? Amen po ba? Amen. Kaya hindi nyo napapansin yung mga tao nakapaligid sa inyo na they knew you before, and then when you accepted God, nagbago ka, nakita nila yung pagbabago sa iyo. Hindi lang nagsasalta yun, pero one time kakausapin ka nung, grabe naman yung pagbabago mo, kapatid. Amen? Sasabihin na, grabe ganito ka dati, di ba? Hindi ka makausap lagi pagka sumagot ka, laging pagalit. Talaga namang full of love. Pinapakita dito yung sarili natin. Hindi lamang sa malaking bagay yung pagiging kindness. Even in a small daily life, araw-araw na ginagawa natin. Yung kagaya ng a gentle word. Yung magandang mga salita na binabanggit natin. To someone who is hurting. Na alam mo na yung taong ito ay nasaktan, yung taong ito ay hindi magandang kanyang araw, pero yung a gentle word, nagbibigay ng comfort sa kanila. Amen? Naranasan niyo ba yung ganun? Parang talagang down na, yung kinausap ka, when you talk to the person with a gentle word, bigla na lang, wow, you make my day again. Inayos mo uling araw ko. Kasi nire-remind tayo that they are not alone, yung mga taong yon. Ginagamit ka ng Lord just to make them feel that there is someone who still care for them. At ikaw yun. Kasi si Lord cares sa atin, di ba? And that God's love still surrounds them. Na yung pag-ibig ng Diyos ay mararanasan pa rin nila. Ano pa yung mga gentle action na ginagawa natin everyday? Responding with patience. When someone makes a mistake, shows grace and understanding. Yung mga taong may ginawa sa atin na hindi maganda, pero pinakikita mo pa rin ng grace. Pinakikita mo pa rin ng pangunawa. You understand them. Inaintindi mo. Kasi ang tao po ay minsan, yung panglabas natin ay nakakadaya. Pero inside, meron palang pinagdadaanan. Kaya minsan, pagka nasigawan ka o nasabihan ka ng hindi maganda, akala mo galit sa'yo. Pero totoo po yun, galit po yun sa situation na meron siya ngayon. Amen? Di ba meron ngang isang, sa isang traffic, na-drive siya. Ngayon, yung nasa likod niya, ay nasa harap niya, nasingitan niya. Tapos siningitan siya ulit. Tapos maya-maya, kung ano siya sabi, di ba? Kung ano yung kinikurse siya, kung ano, siya, grab driver siya. May pasahero siya. Sabi niya gano'n, why you allow that other driver na ganunin ka? Kasi habang nagsasalta yung nakangitilan siya. Minumura na siya, ano na siya sabi, nakangitilan siya. Alam mo, sinagot niya lang, sabi niya, alam mo ba, that every one of us have a garbage in our lives. Sometimes we need to dump it out. Hayaan mo lang siya magsalita kasi it makes him light again. Tama? Pabayaan lang po natin sila. Pakitaan natin ng magandang loob. Kahit na ano siya sabi nila kasi those person ay may pinagdadaanan. Amen? Kaya siya galit is not, hindi siya galit sa iyo, pero galit siya kung ano yung nangyayari sa kanya. Kaya dapat be sensitive. Ang mga kind person is very sensitive person. Nasa sense niya kung kailangan ng tao ang tulong. Amen? Sabihin mga kapatid, ikaw yon. Yung helping hand to someone in need
Yung kaya mo magbigay ng tulong sa mga tao na nangangailangan. Bring hope. Nagdadala ng pag-asa, nagko-comfort at nagbibigay ng kalakasan sa kanila. Showing the love of compassion that God calls us to share with others. Pinapakita mo ngayon yung love at yung awa ng Diyos sa mga tao na kasalamuhan mo. Ngayon, why are kind people happy? Bakit ba yung mga taong mabuti, mabait, ay talaga namang masaya? Unang-una, kasi yung kindness bring peace. Ang kindness ay nagbibigay ng kapayapaan. Pag tayo pinili natin yung kumilos na mayroong pag-ibig at mayroong compassion sa puso natin, ang heart po natin ay very calm. Tama? Ang puso mo naman ay kalmadong-kalmado yan. Pagka ganyan, no? Our minds are at rest. Yung pag-iisip mo ay maayos. Pagka ikaw ay kind person, kasi meron kapayapaan eh. And God's peace fills our lives and spread those around us. Nakikita ng mga taong nakapaligid sa atin yung kapayapaan na meron ka. Kasi why you are kind. Meron na bang tao nagsabi sa'yo, alam mo, ang buti mong tao? Meron na ba? Parang wala pa nagsabi sa'yo, ang buti mong tao ah. Meron naman, di ba? Yung parang pag nakita ka naman, buti-buti mong tao, iba yung, you are not plastic, no? Hindi ka Tupperware, yung gano'n, no? Kundi yung totoong-totoo, when you speak, yung speak mo parang totoong-totoo talaga. Pag nagsalita ka, totoong-totoo, no? When anger ay napupuno ang puso mo ng tinatawag na anger, it weighs us down and steals our peace. Pagka meron kang ganon, ang nangyayari doon ay bumibigat ang iyong pakiramdam pagka ikay galit. O, di ba? Kasi pag ikay galit, alam mo ba yung ating mga muscles sa mukha? Dapat yung ini-exercise minsan. Paano ginagawa tayo? Ngumingiti. Yan, no? Ngiti ka lang. Kita mo pagkagalit ka, nakabagsak. Ay, para kang bulldog na aso. Oh. Ang bigat, di ba? Ang bigat ng pakiramdam. Pero pag ikaw ay kind person, happy person, like ka naka-smile. Ngiti lang ng ngiti. Kahit na walang pera, no? Ngiti lang. But choosing kindness and grace can lift that burden and restore calm of our soul. Pag pinili mo maging kind ka na person, ito ay itinataas ka, yung burden mo, nawawala. Nire-restore yung calmness mo sa yung kapayapaan. Kindness bring peace. Nagbibigay siya ng kapayapaan. When you treat others with love, kita mo ha? Your heart is filled with peace and joy. Pagka ang tao ay tinatrato mo na mayroong pag-ibig, ang puso mo ay napupuno ng tinatawag na kapayapaan at kaligayahan o kagalakan. Kindness blesses the others and bring calm and happiness to yourself. Nagbibigay siya ngayon ng calmness sa iyong buhay. Amen. Pangalawa, why are kind people truly happy? Because kindness strengthens every relationship. Pagka ikaw ay mayroong magbubuting loob, yung relationship na yan, tumatatag yan. Kita nyo ha? When you act with love, patience and care, pag ikaw ay kumikilos na mayroong pag-ibig, na mayroong pasensya, at mayroong care sa tao, you build trust where there was doubt. Ika'y nagbibuild ngayon ng tinatawag na trust kesa sa doubt na yan, and bring healing where there were wounds. Nagbibigay siya ng kagalingan sa mga taong sugatan. Through kindness and compassion, broken hearts begin to mend and relationship grow stronger. Amen? Kita mo ha? Kita niyo yung mga magkakaibigan dito. Nagtutulungan sila lagi. Amen? Look at your life group. Yung life group na meron ko ngayon. Di ba? You love your life group? Yes. Amen? Di ba? Kasi na-uplift ka. Yung iyong kalooban. Nakikita mo talaga yung kanilang concern is very natural o totoo yung kanilang concern sa buhay mo. Hindi ba yung hinihingi lang ng chismis sa buhay mo? They are concerned. They were trained para gawin yung mga yan. You create relationship that show God's love. Nag-create ka ng isang relasyon na pinapakita yung pag-ibig ng Diyos na galing sa buhay mo. You show others the beauty of God's grace and compassion. Pinapakita mo yung kabutihan ng Diyos. Ito ngayon, kindness draws people together.
Pagka merong kindness, ayan mga yan, nagkakaisa yan. Amen? Sa life group, nag-uunahan pa magdala ng pagkain. Kaya pagka nakita-kita, kala mo may piyesta. Amen? Sa life group, talaga namang sinikreto mo na yung birthday mo. Tapos maya-maya, pagdating mo doon, merong bubuksan na, Happy birthday, brother. No? At meron pang 3 cake. Di ba? Yung achievement mo, akala mo ikaw lang nakakaalam. Pagdating doon, everybody's happy. Di ba? Yung promotion na nakuha mo, grabe ka, brother. Yung promotion mo, celebrate natin yan. Dala tayo ng pagkain uli. Amen po ba? Kasi kindness draws people together. It makes friendship stronger. Pag ang tao ay mayroong mabuting kalooban, ang nangyayari doon ay yung friendship lalong tumatatag. Amen po ba? It helps fix broken relationship. Yung mga taong hindi na marunong magtiwala sa pagkaroon ng kaibigan, nagkakaroon ng tiwala uli. Kasi nafi-fix yung broken relationship na nila. It builds trust. Nagkakaroon ngayon ng tinatawag na trust sa isa-isa. Amen? Pakiano ngayon, meron ata yun. Yan. Yung friendship niya magiging mas matatag. Yung pangalawa, ito ay mafi-fix ano man yung broken, pakianan lang. Pakipindot-pindot na lang. Yan. Para naman yung mga nagsiselfie. Ang ganyan. Pinukunan yun eh. Pangatlo, nagbibuild siya ng trust, ng tiwala sa bawat isa. Amen? Naramdaman mo ba yun sa iyong life group? Amen? Di ba? A kind person brings warmth wherever they go. Pagka ikaw ay mabuting kalooban, nagdadala ka ng init sa isang relasyon. Amen? Wherever you go, encouraging others and reminding them of God's love. Nire-remind mo sila ng yung pag-ibig ng Diyos. Pangatlo, why are kind people truly happy? Because kindness reflects God. Kasi may mabuting kalooban, ang nire-reflect mo ang Diyos sa buhay mo. Kita mo When we show compassion, patience, and love to others, we reflect God's character. Ayun lang yun. God is very compassionate God. Amen? Maawaing Diyos. Si Lord ay mabaging Diyos. Yung kanyang liwanag ngayon ay nagsashine sa iyo at nakikita yon ng mga taong desperate na nangangailangan nun. Amen? Kaya hindi mo napapansin, nilalapitan ka ng tao. Tapos kakausapin kang bigla, di ba? Amen? Naranasan niyo na ba yon? Nalapitan ka ng isang tao, sabihin sa'yo, usap tayo, kapatid. Okay, bro. When we live with kindness, our actions become a mirror of God's love. Pagka ikaw ay namumuhay na mayroong mabuting puso, mabuting kalooban, ang nangyayari doon, nagre-reflect ngayon sa iyo o parang nagmi-mirror sa iyo yung pag-ibig ng Diyos. Showing the world His goodness. Pinapakita mo yung kabutihan ng Lord, mercy, and grace through everything we do. Sa lahat ng ginagawa mo, nakikita si Lord sa iyo. Amen? Bakit ba ang isang taong mabuting kalooban ay tunay na masasabi mong blessed na tao? Kasi unang-una, yung kanilang puso ay peaceful. Their heart are peaceful. Merong kapayapaan ang kanilang mga puso. Yung kalmadong-kalmado and contentment fill their hearts. Yung contentment, okay na sa kanya, no? Even when life brings storms. Kahit na merong pinagdadaanan, alam niya, kasama niya si Lord. Amen? Sa pamagitan ng kindness, God's peace gently flow into their lives and strengthens them. Ika'y nagiging kalakasan ng iba. Pangalawa, bakit ba blessed ang taong kind? Because their relationship are deeper. You are blessed pagka meron ka mga kaibigan na mabuting tao. You are blessed pagka meron ka mga kaibigan, mabuti ang kalooban. Sometimes, mahirap pong maghanap ng ganyang klaseng kaibigan. Amen?
Yung relasyon nyo ay merong punong-puno na tawag na trust. Yung tiwala sa bawat isa. Yung punong-puno ng pag-ibig, pang-unawa. Di ba? Inuunawa ka ng iyong kaibigan. Shining with God's heart in every connection they make. Pagka naman ginagawa na, nakikita mo na merong kasama ang Diyos lagi. Pangatlo, their days are filled with joy and meaning. Ang kanilang buhay ay punong-puno at merong tinatawag na kahulugan ng buhay. Pagka ikaw ay kind person. Unang-una, freed from pride and conflict. Kasi nga mabuti ang loob eh. Aawayin mo ba yung ganyan taong maibigin na tao? Di ba? Hindi naman. Kaya ang buhay nagiging, ang pride at ang conflict nawawala. Kasi marunong umunawa ang may pusong malinis. They live with humility and grace. May kababaan ng loob. Yung inaayaan na yung pag-ibig ng Diyos na nagsishine sa kanila. Sa kanilang mga word na binabitawan, even their action, they choose to make it good. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, I am blessed kasi kasama kita. Sabi mo sa kanya, ang buti-buti mo, ang bait-bait mo, libre mo ako mamaya. Pagdating sa libre, tumahimik bigla no? Alam niyo ba ang kindness, hindi lamang niya pinapakita sa mga big moment ng buhay natin. Hindi. Most of the time, it appears in small daily choices. Pang-araw-araw. Una-una, speaking gently instead of harshly. Yung pagbibigkas ng gentle word instead na harsh ka, yung para bang masyado kang masyadong yung mga word mo. Yung marunong kang makinig, listening when someone needs to talk. Pagka meron pong kumausap sa inyo, kasi ang alam ko kasi ang conversation, two-way yan, di ba? Meron magsasalta at may maikinig. And then vice versa. Pagka meron pong sa inyo na ikipag-usap, try to understand them first. Huwag kayo kagad sisingit na ganto-ganto ganyan kaagad. Ibahin yung kwento, wag. Hayaan nyo na magsalita yung tao. And then you will find out, nagsasabi na pala siya ng kanyang kalooban. Helping someone who is struggling. Pagka merong struggling person, tinutulungan natin. Amen? Sabi mo sa katabi mo ulit, kapatid, hindi talaga ako nagkamali sa'yo. Forgiving someone who hurt you. Ito ngayon. Pinapatawad mo yung mga taong nakasakit sa'yo. Alam mo, yung sakit na yan, dapat yan nawawala ka agad yan eh. Hindi na pinag-i-stay yan. Encouraging someone who feels discouraged. Nagiging, encourager. Amen? Itong mga simple thing na ginagawa mo yan, hindi mo alam, you make them day happy. Yung kanilang buong araw ay nabago. Or, sometimes they can even change someone's life. Sa simple words, simple listening na yan, encouragement na yan, nabago yung buhay ng tao, hindi mo alam. Minsan, lapitan ka lang, kapatid, buti na lang, kinausap mo ko nun. Kasi to be honest with you, I will plan to end up my life. May mga ganun tao, gugulat ka na talaga. Oo, buti nga, nagkita tayo, nakausap kita. Kaya lang, ang pagiging kindness sometimes difficult. Aminin natin, di ba? Kasi we are used to also, sabi yes, human only. Amen? Totoo naman eh. Be honest sa ating sarili. Totoo yun. Kasi unang-una, ano nagiging dahilan? Tatlo po. Unang-una, because our pride tells us to defend ourselves. Yung ating pong pride ay sinasabi sa atin, depensahan mo yung sarili mo. Pero yung totoong kalakasan comes from humility. Yung totoong kalakasan, nanggagaling yan sa humble heart. Yung pagtitiwala kay Lord, trusting God. And also responding with love instead of anger. Yung ikaw ay nagre-response na merong pag-ibig kesa yung galit. Alam niyo, pagkagalit kasi, yung araw mo sira na, di ba? Simple na nagalit ka, ayoko na.
Merong isang pamilya, yung father masyadong stricto. Sabi niya gano'n, punta tayo ngayon sa Enchanted Kingdom. Ganun na. Di sa buong pamilya sila. Ngayon, nang pabiyahin na sila, yung mga anak, nag-aaway-away. Nagalit ngayon ng tatay. Nung nagalit yung tatay, balik na tayo, uwi na tayo lahat. Wala nang pupunta sa Enchanted. Di ba, minsan nakaka-relate din kayo, no? Pupunta ng Camana Bay para mag-ice cream. Nag-away, wala nang pupunta, wala nang ice cream. Coffee na lang. Kasi, ganun po tayo minsan. Tama ba? Pangalawa, our anger may urge us to fight back. Minsan naman yung galit naman, sinasabi sa iyo, hindi, gumanti ka. Sinaktan ka eh. Gantihan mo. Di ba? Pero ang totoo, pag true courage is shown in patience, may pasensya. Merong forgiveness. Ika'y nagpapatawad. And responding with love. Laging may pag-ibig. Pangatlo, our selfishness tells us to think only about ourselves. Hindi, unahin mo lang sarili mo, kapatid. Wala nang tutulong sa'yo kundi sarili mo lang. Di ba, may ganun mga tao? Pero ang totoo, tinawag tayo ng Diyos para umibig, para magkaroon ng pasensya at maging kind sa mga tao. Amen po ba? Kaya kindness requires humility. Ang pagiging mababang loob o pagiging gandang loob ay kailangan meron ka tinatawag na humility. Why? Kasi kaya siya nire-require remembering how much kindness God has shown us. Kailangan natin laging isasagi sa isip natin kung gaano naging kabuti ang Diyos sa buhay mo. Kapatid, kanina pa tayo pinag-usapan ng kindness. Ngayon, ang tanong, paano ba natin ma-require yan? Paano ba natin makukuha yan? How can we grow in kindness? Kasi pastor, gusto ko na maging mabuting tao eh. Gusto ko na yung may kagandahan loob, pastor eh. Tingnan natin ha. How can we grow in kindness? Unang-una, stay close to God. Amen? Hayaan mo na ikay maging malapit kay Lord. James chapter 4 verse 8. Ito sinabi, come close to God, and God will come close to you. Sometimes, sa mga tao, pag nagkakamali, ayaw nang pumunta sa church. Ayaw nang umatin sa life group. Kaya sabi lang ganon, hindi pa ako handa. Tandaan mo po to. Si Lord, pag ikay lumapit kay Lord, lalapit ang Diyos sa'yo. Hindi ang Diyos ang lalapit sa'yo. James 4, sabi ganon, come close to God. Lumapit ka kay Lord, and God will come close to you. Lalapit ang Diyos sa'yo. Remember, the Lord gave us a free will. Gawin mo kung anong gusto mong gawin sa buhay mo. Pero, pag lumapit ka kay Lord, ang Diyos ay lalapit sa iyo. Pag binuksan mo yung puso, yung buhay mo kay Lord, ang Diyos ay papasok sa iyo. Amen? At babaguhin ka niya from glory to glory. When we spend time with God in prayer and reading the Scripture, His character begins to shape us. Pag ginawa natin yon, yung karakter ng Lord ay hubugin ka. Magiging kagaya mo si Lord, yung karakter. Walk with Him in prayer. Ang prayer kasi, ang ginagawa po niyan ay nilalapit ka kay Lord. Kasi you are conversing with the Lord. Nakipag-usap ka kay Lord. Hanapin mo siya with guidance sa Bible. When you read the Bible, He will guide you. And let His presence fill your heart. Hayaan mo na yung kanyang presensya ay punuin ka ng kanyang presensya. So your life reflects His love and peace. Para ang buhay mo ngayon ay mag-reflect yung kanyang pag-ibig. Amen? The more we experience His love, the more we share it with others. Alam mo yung first hand na naranasan mo yung pag-ibig ng Diyos, madali siyang i-share. Amen? Your testimony will become a living sa mga tao, sa mga nakikita ng tao sa buhay mo. Pangalawa, how can we grow in kindness? Pangalawa po, think before you speak. Isipin mo muna kung ano yung lalabas sa bibig mo. Kasi why? Proverbs chapter 16 verse 23, sabi dito,
A wise person's heart controls his speech. Ang tao daw na matalino ay kinokontrol niya ang kanyang puso kung ano yung kanyang sasabihin. And what he says helps others them. Ang galing, others learn. Pagka siya naman ay nagsalita, ibig sabihin nun, ito yung nagbibigay naman ng natututo ang tao sa'yo. Amen? A wise person's heart controls his speech, and what he says helps other learn. Words have power. Tandaan niyo po yan. Ang words na lumalabas sa bibig mo ay may kapangyarihan. Sinabi rin sa Bible, ito daw ay pwedeng pumatay at pwede rin magpagpala ng isang tao. When you speak. Kaya pipiliin mo, choose words that encourage and heal. Kaya piliin mo yung mga word na nakaka-encourage. Hindi nakaka-discourage. At yung kayang pagalingin, yung nararamdaman ng loob. Hindi ba yung pag kinausap ka, lalong bumigat yung problema? Nung kinausap ka ngayon, dahil ang ganda ng mga word mo, gumaan ang pakiramdam. Amen? Tapos sasabihin sa iyo, kapatid, mag-coffee tayo ngayon. Pag-usapan natin ang problema ko. Amen? Kaya bago ka magsalita, tanungin mo muna yung sarili mo. Ask yourself, will my words help or hurt? Ang aking bang sasabihin ay makakatulong ba o talagang makakasakit lang ba? Magsalita ka na merong kindness, yung merong encouragement, at merong pag-ibig. Amen? Alam mo, ang sarap pagkaganyan ng tao kausap mo, no? Yung pagkausap mo, gumagaan ang araw mo, gumaganda ang araw mo, yung paligid, nagiging maayos. Kasi nga nakakausap kayo isang taong tinatawag na wise person. Wise person can control his speech. Yung sinasabi niya kanya, So, your words can heal, makapag-uplift, and bring hope to those around you. Amen? Sabi mo sa katabi mo ulit, ikaw na yon. I am blessed. Sabi mo, I am blessed. Binigay ka ni Lord sa akin. Salamat sa life group na meron ako ngayon. Pangatlo, how can we grow in kindness? Find ways to help others. Humanap ka ng paraan kung paano ka naman makakatulong sa mga tao, sa ibang tao. Look for opportunities to help. Kung meron kang kakayahan tumulong ka. Galatians chapter 6 verse 10. Ito sinabi. Therefore, wherever we have the opportunity, we should do good to everyone. Sabi ni Pablo, kaya nga, pagka meron kang pagkakataon na tumulong o gumawa ng mabuti sa tao mo, gawin mo yon. Amen? Do it. Do good to everyone. Pag meron kang opportunity. Showing God's love and bringing hope and joy to those in need. Ipakita mo yung pag-ibig ng Diyos na magbibigay ng tinatawag na hope sa kanilang buhay at yung kagalakan na kailangan nila. Kaya nga, kindness grows when we practice it. Ayan naman na hindi basta-basta, pinapractice po yan, yung pagiging mabuting tao. Amen? Kahit doon sa pinaka-simple act of kindness and make a big difference. Nagugulat ka na lang. Yung kaunting ginagawa mong kabutihan sa taong yun, nagbibigay ng matinding pagbabago sa kanyang buhay. Nagugulat ka. Kaya nga, look for ways to serve others. Amen? Ang tao po, likas po siyang mabuti. Amen? Sabi mo sa katabi mo ulit, ang buti-buti mo. Kaya lang, hindi na, akin na yun. Kaya lang, nang tayo po'y nawala kay Kristo, ibig sabihin doon tayo nagkasala, nawala po yung kabutihan sa atin. Pero ngayon, nung balik tayo kay Lord, tinanggap natin si Lord, bumalik po yung kabutihan sa atin. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kapatid, kulang na lang ilawan ka. Dahil sa kabutihan mo. Amen? Oh, nagsashine yung lights. Kaya look for something or ways to serve others, ha? Huwag po tayo maging maramot. Kung kaya po natin tumulong, I'm not talking about patungkol sa pera, pero sa lahat ng bagay.
Kung ikay magaling mag-encourage ng tao, do it. Do it for people. Kasi kailangan nila yan eh. Amen? Kung may pangailangan, kung kaya mo naman, tulungan mo. Di ba, meron nga si story sa Bible, di ba, sabi ka na, if you can help, if you are capacity na makatulong, gawin mo tumulong. Huwag mo na sabihin na bukas na lang. Kasi baka yung tomorrow is too late na. Hindi na wala na saysay. Amen? Matuto po tayo magmahal. Kaya ang totoong kaligayahan is not found in power. Tandaan po natin, hindi po siya nakikita sa power, sa pride or success. It is found in kindness. Ang tunay pong kaligayahan, ang kasiyahan po sa buhay, ay makikita yan pagka ikaw ay merong mababang kalooban, matulungin. Kasi ang kind people, nagre-reflect yung tinatawag na God's heart sa kanilang buhay. Amen? Yung kind people, nagbibigay siya ng kapayapaan wherever they go. Ikaw ba'y pagka dumating nagkakagulo? Tama ba? Kasi kamukha mo si Piolo. Oh, parang may kamukha si Piolo doon, nagkagulo doon sa side ito. Yung pag dumating ka, grabing kapayapaan, tawa-tahimik lahat, to. Kasi ayaw ka palang kausapin, kaya tahimik. Hindi. Pag dumating ka, may kapayapaan, di ba? Yung para ba, wow! Grabe, nababago. Alam niyo, minsan meron akong pinuntahan. Eh di, palapit ako, nakarinig ko, yung iba-ibang word yung nasabi, may nagmumurahan, may ganito, ganyan. Nung paglapit ko, tumahimik lahat. Tapos, yung mga boting sa unti-unting nawawala. Napapalitan ng soft drinks. Pastor, soft drinks po. Tapos mamaya, puro po na. Oh. Kasi, bakit? Yung lights, nasa atin, di ba? Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, kulang talaga, nalagyan ka ng ilaw talaga. Kind people, na-experience siya tinatawag na deep joy. Yung malalim na kagalakan, yung malalim na talagang joy na sa puso niya, that the world cannot take away. Na hindi kayang nakawin sa'yo. Kaya ngayong araw na ito, hilingin natin kay Lord na punuin niya ang ating mga puso, na magkaroon tayo ng tawag na kababaang loob, may magandang kalooban, upang sa ganun yung kanyang pag-ibig ay ma-reach out natin yung everyone in need. So ikaw mismo ay magamit ng Lord. Kasi when kindness lives in our hearts, God's love shines through us. Pag ang pag-ibig ng Diyos, ang kindness ng Lord ay namumuhay sa atin, ngayon, ang nangyayari ngayon, nakikita ngayon sa ating mga buhay. Hindi mo alam, natatouch mo yung buhay ng isang tao. Hindi mo alam, nagbibigay ka ng liwanag o tinatawag na kagaanan sa kanilang mga buhay. Ayun ang tinatawag na truly blessed, as sinasabi ng Lord sa Matthew chapter 5, verse 5. Life where love, kindness, and God's grace fill every moment of our lives. Amen?